Ngayong ika-20 araw ng Disyembre taong 2024, may nang-ararong truck na naman. Isang patay sa karambola sa C5. Hoy! Tataka dyan, hoy! Ang depensa ng truck driver, alamin sa eksklusibong panayam ng News 5. Huling weekend bago magpasko kaya uwian na. Sitwasyon sa kalsada, bus terminal at airport, sisilipin natin live. Boss! Modus yan, modus! Modus alert ngayong magpapasko. Kunwaring magpapabangga, pero acting lang pala para manghuthut ng pera. Naglipa na rin ngayon ang mga magnanakaw. Tirador sa hotel, sa pool, sa video. At meron ding tumangay ng mga chocolate sa mall, pangregalo raw sa kanyang mga anak ngayong Pasko. Mga contract of service at job order workers sa gobyerno may hanggang 7,000 pisong pamasko mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga bagong perang papel na wala ng mukha ng mga bayani, inuulan ng batikos. Heto naman ang viral. 10 pisong barya, ginagawang singsing at ibinibenta sa mga turista sa Siquijor. Bawal yan! At live tayong maki-red carpet premiere sa inaabangang MMFF entry na The Kingdom. Meron na namang nang-ararong truck. Nagdulot ng karambola ng mga sasakyan ang isang 24-wheeler sa C5 Road sa Taguig. Isa ang patay. Depensa ng truck driver sa eksklusibong panayam ng News 5, nawalan siya ng kontrol matapos umano siyang atakihin ng anxiety habang nagmamaneho. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Mistulang, pinitpit na lata ang SUV na ito nakasama sa mga inararo ng 24-wheeler sa C5 southbound, Barangay Pinagsama, Palar Village sa Taguig kagabi. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para makuha ang naipit na driver. Sa kasamaang palad, wala ng buhay ang driver nang makuha noong madaling araw na. Bukod sa SUV, inararo din ng truck ang isa pang SUV at isa pang motorsiklo. Nabagsakan din ng puno ang isa pang sasakyan. Base sa investigasyon, dumaan sa northbound ang truck nang bigla ito mapunta sa kasalubong na linya. Doon na ito inararo ang iba pang sasakyan. Siguro na miscalculate niya yung takbo niya, kaya yun, nag-cruise doon sa southbound at ito ay tinamaan niya yung Innova. Inabot din ng 8 oras bago hinatak ang dump truck sa lugar. Bukod sa nasawing SUV driver, sugatan din ang driver ng motor at driver ng truck. Hoy! Tataka dyan, hoy! Ayon sa nakakita, nagtangka pa umanong tumakas ang driver ng truck. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ng truck driver na hindi siya nawala ng preno, hindi rin siya nakainom o nakatulog. Inatake raw siya ng anxiety. Na-lost control na nga po ako dahil dun sa kumalabog sa ilalim. Opo, pagkalabog sa ilalim, kahit anong pihit ko nung katawan ko, manubela, papunta na po talaga siya dun sa kaliwa. Labis ang pagsisisi ng driver. Sa pamilya po nang namatay, ako po hinahingi ng kapatawaran dahil hindi ko po gusto to. Ako po may mga anak din na magpapasko pa naman. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple to damage to properties and physical injury ang truck driver. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nasa frontline ng balitaan ang News 5 ngayong huling Biyernes bago magpasko. Fully booked na ang ilang biyahe ng bus sa PTEX kung saan nakabantay si Faith Del Mundo. Nasa NAIA Terminal 3 naman si Dave Abuel kung saan dagsa na rin ang mga biyahero. Habang ihahatid naman ni Rainiel Pawid ang live traffic update sa EDSA kung saan marami nang nagki-Christmas shopping sa mga mall. Fully booked na ang karamihan ng mga bus na biyaheng Bicol hanggang bisperas ng bagong taon. Dagdag problema pa ang delayed na biyahe dahil sa sirang kalsada. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, gaano na karami ang mga pasaherong mag-uuwian sa probinsya ngayong Pasko?
Cheryl, 5 araw bago ang Pasko, libo-libo na nga mga pasahero ang dumagsa dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. As of 6 p.m., tinatayang nasa 146,000 na yung mga pasahero na nandito ngayon. Maaga pa lang, nandito na ang OFW na si Lenly mula Taiwan kahit gabi pa ang biyahe niya pa Albay, Bicol. Excited siya dahil matapos ang 10 taon, ngayon lang siya ulit makakapagpasko sa Pinas. Naiyak pa nga siya sa tuwa dahil susurpresahin niya raw ang pamilya niya roon. Excited. Bakit po? Bakit? Sa 10 years ko po na OFW, kumbaga hindi namin ma-experience yung Pasko na kasama yung pamilya. Minsan nagpapasko kayo na nasa trabaho. Kahit nag-celebrate kayo na oras na dapat kasama niyo yung pamilya niya instead na nasa ibang bansa kayo nagtatrabaho para sa kanila. So after 10 years, nag-decide ako na umuwi ng Pasko na hindi nila alam. Oh, so surprise. So surprise ko po sila. Halos fully booked na ang mga air-conditioned na bus na biyaheng pa Bicol. Si Marian nahirapan ng kumuha ng tiket panaga. Hindi naman daw niya kakayanin ng init sa ordinary bus. Problema pa ang nasa higit 8 oras na delayed na mga biyahe pa Bicol. Matinding traffic kasi ang madaraanan nila lalo na sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Kung dati raw na 10 oras ang biyahe, ngayon daw ay lampas 20 oras na ito. Bumigay kasi ang bahagi ng kalsada roon dahil sa sunod-sunod na malakas na pag-ulan. Lahat po ng schedule namin delay. 7 hours. Priority namin yung mga advance booking, ma'am. Ayon sa PITX, posibleng pumalo ng 200,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw hanggang Lunes. Hanggang January 6 naman, posibleng umabot daw ng 3 milyon ang pasahero sa PITX. Mas mainam daw na mag-advance booking at mag-message sa official Facebook page ng PITX para malaman kung anong bus company ang kailangan nilang kontakin. Nauna nang nagbigay ang LTFRB ng mahigit 900 special permit para sa mga PUB para sa mga inaasahang dagsa ng pasahero ngayong Pasko. Cheryl, abiso lang sa mga pasahero, mas mainam nga na mag-advance booking na lang muna kaysa mag-walk-in dahil asahan niya na mas mahaba yung pila o aantayin nila. At paalala natin sa mga pasahero, pinagbabawal yung mga matatalim na objects at pati nga yung mga flammable. Katulad nga ng mga paputok, i-confiscate yan. At doon naman sa mga magdadala ng kanilang fur babies, pwede naman, basta nga lang yung size ay small to medium at dapat naka-diaper ito at nasa loob ng kanilang kulungan. Cheryl. Faith, ano raw yung solusyon ng mga bus company na biyaheng Bicol? May iba pa raw bang pwedeng daanan na maiiwasan itong Andaya Highway? Yes, Cheryl, tinanong nga natin yung mga bus company, kasi as of the moment, yung kanila mga 6 a.m. na nandito na dapat sa PITX, ngayon, pasado alas 6 ay wala pa rin dito, so more than 12 hours na. At sabi nga nila, kung may alternate route ba, meron sana sa Daet. Pero ang problema, nagkaroon daw ng landslide 2 weeks ago. So ang nangyari, hindi rin lamang yan pwedeng daanan. So for the safety na lamang ng lahat, ay doon na nga sila sa Andaya Highway dumaan. At yun nga, ang ginagawa nila, ini-explain na lamang nila, pinapaliwanag nila doon sa mga pasahero na ganun katagal talaga ang kanilang aantayin. Cheryl. Kumusta naman ang sitwasyon ng mga pasahero dyan sa PITX? Marami naman bang makakainan dyan ng mga pasaherong naghihintay ng masasakyan nilang bus? Yes, Cheryl, sa ngayon nga ay mahigpit yung seguridad dito sa PITX. Meron dito mga news, meron ditong desk dito sa PNP at K9 Dogs din na talaga namang ine-inspeksyon yung kanilang mga gamit dito. At dun sa mga makakainan, abay marami ditong choices. Name it, Japanese food, Filipino food, at kung ano man yung mga kanilang kakainan, pwede dito, marami dito. At parang dun sa mga magdadala rin ng kanilang pasalubong, meron din mga mabibilhan ng pasalubong dito. Cheryl. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Kahit mahirap ang buhay, dagsa pa rin ng mga mall o dagsa pa rin ang mga mall sa Metro Manila ng mga naghahabol makabili ng regalo ngayong Pasko. Ang iba nga dumayo pa galing sa ibang probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
5 araw bago ang Pasko, mas marami ang nagkukumahog na mag-Christmas shopping. Kabilang na riyan si Casaline na dumayo pa sa mall dito sa Mandaluyong mula Antipolo. Pero napapakamot ulo na lang siya sa mahal ng bilihin ngayon. Sa halagang 9,000 raw kasi, 5 regalo lang ang nabili niya para sa mga baget sa kanyang pamilya. Pero dahil Christmas, pinagbigyan na niya ang luho. Tight pa din yung budget, of course. Pero nakakatulong siya kasi may mga installment, may mga pay later. Si Jeed naman, na galing pang Batangas. Isinama na sa pagsha-shopping ang kaibigang si Eric na nakabase sa Australia para sabay gala. Pero hindi na raw nila tinangkapang magdala ng sariling kotse. Bukod sa pahirapan ng parking, mula sa dating 2 oras ay inaabot na ng 4 na oras ang kanilang biyahe dahil sa tindi ng traffic. Regardless kasi sa time, parang walang pinipili na oras yung traffic ngayon. So, yun, kailangan na lang namin tiisin. At dahil marami sa ating mga Pinoy ang nais din mag-bonding sa mall, kahit sa mismong araw ng Pasko, naka-duty ang salesman na si Jezreel. Sa family ko po din, sa expenses po. Kasi nakabakasyon po ako ngayon. So, kailangan po ng pang-support sa mga bills. Kung papipiliin naman si G. Lovin, mas nais niya sanang kasama ngayong Pasko ang nanay at anak niya na nasa Iloilo. Pero dahil hindi pa sapat ang kanyang ipon, kayod muna kahit sa araw ng Pasko. Gusto ko po silang makasama talaga. Oo, mahalaga ang Pasko. At Christmas, mahalaga ang New Year na magkakasama ang pamilya. Pero mas pipiliin namin na may makain kami. May cellphone naman eh. Inaasahan naman na mas magiging puno ang mga mall ngayong weekend. Pero pagtitiyak ng mall management, pinaghandaan nila ito. Actually, na-handle naman po in terms of foot traffic po natin dito sa tindahan. So 100% naman yung mga security din po natin, yung safety. Paalala lang sa mga bibisita sa mall at iba pang matataong lugar, maging maingat sa inyong mga gamit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Inuulan ng batikos sa mga bagong perang papel na wala ng mukha ng mga bayani. Ayon sa isang historian, lalo nitong buburahin sa isipan ng taong bayan ang ambag ng mga bayani sa ating kasaysayan. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Fulencio. Nakasanayan na nating makita kung sino yung mga bayani o taong nakalagay sa paper banknote o pera natin. Kaya ngayon, tatanungin natin ang ilan nating mga kapatid kung kilala pa ba nila kung sino-sino yung mga bayani sa ating pera. Tara! Natatandaan mo pa ba kung sino yung mga bayani doon sa ating pera? Sa 500 lang po. Sino po? Si Ninoy Aquino. Yun lang po. Yun na lang po yung natatandaan nyo? Opo. Yung iba hindi ko na po alam eh. Sa 500, si Ninoy Aquino at saka Cory Aquino. Manuel Rojas. Sa 2010? 20. Mula sa mga dating prominenteng tao sa Pilipinas, mga hayop at halaman na ang bagong mukha ng perang papel. Ang bagong 500 piso, pinalitan ng Visayas Spotted Deer at orchid mula sa mga mukha ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Ang 100 piso, ginawang Palawan Peacock Pheasant mula sa mukha ni dating Pangulong Manuel Rojas. Visayan Leopard Cut naman ang design sa 50 na nooy mukha ni dating Pangulong Sergio Osmeña. Kasunod yan ang pagpapalit din kina Jose Abad Santos, Vicente Lima at Jose Falianis Escoda sa 1,000 na ginawang agila at sampagita. Ang bagong mukha ng pera, hindi nagustuhan ng ilan. Mga hayop na lang yung bayani. Ayon sa historia na si Prof. Xiao Chua, malaki ang magiging epekto sa pag-alis ng mga larawan ng mga bayaning Pilipino sa bagong pera. Pag tinanggal mo yung mga personalidad sa pera, yung mga bayani, yung mga presidente, parang tinanggalan mo ng history lesson yung ordinaryong Pilipino. At mahihirapan na tayong ipaalala ano yung kasaysayan natin. Kung ngayon pa lang na nakalagay pa sa pera ang mga larawan nila, hindi na ito masyadong naaalala. Paano pa raw kung tuluyan na itong alisin? Paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa sirkulasyon pa rin ang mga lumang perang papel. Mananatili rin daw ang mga bayani sa barya. Layon daw nilang ipromote ang pangangalaga sa biodiversity ng Pilipinas sa bagong pera. It has always been the position of BSP that both featuring the national heroes and the rich biodiversity of the Philippines through our flora and fauna are both equally important and deserves to be recognized and for public awareness.
Sa susunod na linggo, ilalabas ang bagong pera sa Metro Manila, habang sa susunod na taon ito ilalabas sa ibang rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Traffic na nga, nagkasunog pa sa mga bahay sa EDSA Cubao kanina. Live mula sa Cubao, nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan? Alam mo, Cheryl, matinding traffic na ngayon nararanasan sa EDSA Cubao. Sinabayan pa yan ng isang sunog ng mga bahay. Nangangalit na apoy ang bumungad sa mga motorista sa EDSA Cubao dahil sa mga nasunog na bahay. Gawa raw ang mga ito sa light materials at magkakadikit pa kaya mabilis kumalat ang apoy. Nangyari ang sunog sa Montreal Street sa tabi ng 5-star bus station sa Cubao. Agad naman rumusponde ang mga bombero. Naging mabagal din ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA Cubao. Umarang kasi ang mga fire truck sa kalsada at sinabayan pa ng rush hour. Pasado alas 4:30 nang maideklarang fire out ang sunog. Nasa 30 bahay ang inisyal ng bilang na nasunugan. Cheryl, ayon sa BFP, sa isang bahay sa ikalawang palapag daw nagsimula ang sunog at isang lalaking residente ang nagkaroon ng minor injury. Cheryl. So saan inilikas, Gary, yung mga residenteng apektado nitong sunog? Itong may-ari ng 5-star ay binigay niya yung kanyang open parking lot na pansamantala dito muna sila manunuluyan habang inaapula pa rin, inaayos yung lugar nila na nasunugan. Cheryl. May mga naantala bang biyahe ng bus dahil dito? Alam mo, Cheryl, kaninang alas 4 na magsimula yung sunog ay natigil nga yung biyahe ng mga bus station papunta ng mga probinsya dahil dito mismo sa loob ng bus station dumaan yung mga fire truck. Pero kaninang alas 5 matapos ideklarang fire out ay balik sa normal at nakabiyahe na yung mga naentala kanina. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. At balikan po natin ang kalbaryo sa pagbiyahe ngayong huling Biyernes bago magpasko. Inaabot ng siyam-siyam ang pagbubuk ng masasakyan. Live mula sa Mandaluyong, nasa Frontline balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, ilang oras ang kailangang ialat ng mga kapatid natin kung daraan sila sa EDSA? Jiggy, kung galing nga dito sa Mandaluyong, 1 hanggang 2 oras yung kailangang ilaan ng ating mga kapatid papunta sa Quezon City. Ngayon kasi dito sa bahagi nitong EDSA Mandaluyong, yung southbound lane ay kumikilos pa naman yung mga sasakyan, may paggalaw pa. Pero dito naman sa northbound lane ay talaga namang gitgitan na itong mga sasakyan at halos maging parking lot na ito. At habang tumatagal nga simula kaninang alas 5 ay patuloy na nagiging parang parking lot na itong EDSA at nagiging bumper to bumper na ang mga sasakyan. Dahil nga sa tindi ng traffic ay ang ilan nating mga kapatid ay hirap na rin sa pagbubuk dito sa mga motorcycle taxi riding o hailing app. At ang ilan nga sa kanila ay tumatagal ng kalahati hanggang 1 oras sa pagbubuk pa lamang. Paano na kaya lalo na ngayon na rush hour pa? At Jiggy, dito nga sa mga nakausap natin na mga kapatid natin na nandito malapit sa mall area ay sinasabi nila na kahit na matagal yung pagbubuk doon nga sa mga motorcycle hailing app ay mas pabor pa rin daw sa kanila ito dahil mas mabilis nga na makakasingit dito sa trapiko at mas mura rin daw ito kumpara sa ibang mga pwede nilang sakyan gaya na lamang ng taxi. Ang kanilang unang bentahe sa pagsakay doon sa mga motorsiklo ay yung mga pasingit-singit daw lalo na nga ngayong rush hour dahil inaasahan na mas magkukumpulan pa yung mga sasakyan pagpatak ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 kung kailan pauwi na rin sa ilang probinsya yung ilan sa mga ating mga kapatid na early holiday break at yung ilan naman na galing dito sa mga mall para sa kanilang holiday Christmas shopping. Jiggy. At Rainiel, sinasabi ng LTFRB na sobra-sobra itong mga bumabiyahing rider. Bakit nahihirapan pa rin na makapag-book yung mga kababayan natin? Jiggy, doon nga sa iba nating mga nakausap na mga kababayan natin o mga kapatid natin na laging sumasakay dito sa mga motorcycle taxi. Sinabi nila na isa umano sa pwedeng maging dahilan dahil pa rin yan sa traffic. Posible daw na ibang mga rider ay talagang hindi ina-accept o kino-confirm yung kanilang booking dahil nga malulugi rin naman daw itong ilang mga rider. At Jiggy, sa katunayan nga
ay pinadala na rin ng show cause order itong dalawa sa mga motorcycle taxi operators dito sa Maynila dahil nga sa umano'y paglabag nila doon sa rider cap na 45,000 o yung limit lang sa bilang ng mga rider. Jiggy. Maraming salamat, Raynel Pawid. Mas merry ang Christmas ng mga empleyado ng gobyerno. Yan ay matapos aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng mas mataas na gratuity pay para sa mga contract of service at job order workers. Sa bisa ng Administrative Order No. 28, effective December 15, tatanggap ng hanggang 7,000 pisong gratuity pay ang mga COS at JO. Pasok dyan ang mga empleyadong 4 na buwan o higit pa na may satisfactory service performance record. Mas mataas ng 2,000 piso ang gratuity pay ngayong kumpara noong nakaraang taon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsadang showbiz balita ngayong Biyernes. Overwhelmed sina Francine Diaz at Seth Fedelin sa good reviews sa premiere night ng MMFF entry nilang My Future You. Sabi nga po ng mga nakapanood na, Franceth is giving real and real kilig. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Holding hands while guesting? Aba, Franceth! Kilig to the highest level talaga ang dala nina Francine Diaz at Seth Fedelin sa kanilang bonggang guesting sa Kapatid Network ngayong araw. Unang bisita nga nila ay sa One Balita Pilipinas kanina with yours truly, kung saan huling-huli sa CCTV, sa camera natin, ang holding hands ng dalawa. Ang kilig na ito magta-transcend on screen sa My Future You. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, paano mo hahanapin ang para sa'yo? Ito ang kanilang entry sa 50th Metro Manila Film Festival. Good reviews ang pelikula sa early screening nito noong premiere night. Sana lang din na yung mga manonood pa lang sa December 25, sana ganoon din yung maramdaman nila. Kagaya ng mga nakapanood na ng premiere night namin. Sobrang nakakataba ng puso. At sana, yung mga reviews na yun, makita talaga ng tao sa darating na 25. Yun nga lang, 27 cinemas lamang ang magpe-play ng kanilang pelikula. Yun naman ang dasal din namin, na sana lumawak yung pelikula, kung hanggang saan pwede maabot. Sana dumagdag yung mga sinihan. Sa December 25, mapapanood ang My Future You at lahat ng entries na kabilang sa Metro Manila Film Festival. Bukas, abangan naman ang Franceth sa float number 7 sa Parade of Stars. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, van sinalpok ng truck na nawalan ng preno, 3 pasahero patay. Banggimbi, modus ng isang lalaki sa Quezon City, bistado. Modus yan, modus! At sisilipin po natin live ang Royal Red Carpet premiere ng The Kingdom. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Huli sa aktong isang lalaki nagpanggap na nabundol ng sasakyan sa Quezon City. Ang suspect, ilang ulit na raw ginawa ang kanyang bangga mi modus. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Pumasok siya, pumasok. Sa viral video na ito, makikita ang lalaking yan na nakasalampak sa harap ng isang sasakyan sa gitna ng kalsada sa West Triangle, Quezon City. Ano nangyari, suspect? Sa unang tingin, aakalain mong nabundol ang lalaki, pero nagpapanggap lang pala siyang nasagasaan. Nagawa niya pang isiksik ang sarili sa ilalim ng bumper. Kunyari, nasagasaan siya. Oo. Maya-maya lang nilapitan siya ng gwardya at sinita.
Modus yan, modus! Kinumpirma ng mga pulis na bangga modus nga ito kung saan nagpapanggap silang nasagasaan para manikil ng pera. Hindi lang din ito isang beses ginawa ng lalaki. Nakotondiap din yung suspect natin na inuulit niya yung modus niya na kunyari siya ay nabangga ng mga motorista. Naaresto na raw ang suspect na nahaharap sa kasong alarm and scandal. Paalala naman ng mga pulis sa mga motorista, mag-ingat laban sa mga nananamantala ngayong magpapasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Uwian na ngayong Biyernes para sa maraming magpapasko sa probinsya. Ang mga pasahero, sobra-sobrang oras na ang inilalaan para hindi maiwan ng biyahe. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, ilang pasahero na ang dumating dyan sa NAIA ngayong Friday? Cheryl, papalo sa higit 150,000 ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe ngayong araw dito sa NAIA. Sa December 22 o sa linggo raw inaasahan ang pinakamaraming babiyahe dahil karamihan ay nakalive na sa trabaho ng Lunes para diretso hanggang Pasko. Pasado alas 6 ng gabi ang biyahe ni Rolando Reyes, kanyang asawa at apo, papuntang United Arab Emirates. Doon sila magpapasko at bagong taon, kasama ang mga anak na OFW. Kahit gabi pa ang biyahe, tanghali pa lang nasa terminal na sila. Kung kami late na traffic, galing pa kami ng Lucena, ay traffic dyan sa Alaminos at saka Santo Tomas. Kaya indagahan na namin. Ayon sa Manila International Airport Authority, higit 4 na milyong pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Pasko hanggang bagong taon. Gaya ng laging paalala nila sa mga pasahero, maglaan ng 3 hanggang 4 na oras bago ang flight. And we want them to allot that extra amount of time, especially if you're traveling internationally, to account for the lines sa immigration, sa security. Huwag rin magdala ng mga bawal. Huwag po kayo magdala ng liquids above 100 ml. Kahit pabango po yan, kukumpiskahin po yan ng OTS. Handa na rin ang Manila Northport Passenger Terminal sa inaasahang bulto ng mga pasahero 5 araw bago ang Pasko. Aabot sa 4.5 million ang mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa ngayong Pasko at bagong taon. Kanina, inikot ng pamunuan ng Philippine Ports Authority ang mga bagong pasilidad sa terminal, gaya ng nursing room, prayer room, playroom at mas magandang mga comfort room. Dito sa priority room pwedeng magantay ng biyahe ang mga pasaherong buntis, PWD, may dalang bata at matatanda. Nasa 90 katao raw ang pwedeng magkasya rito sa kwartong ito. Ang 84 anyos na si Lolo Miguel, mas komportableng nag-antay ng biyahe niya pa Zamboanga kanina sa the aircon na waiting room. Pinayagan din dito maghintay ng biyahe pa Iloilo si Kenneth Romaldon na may hypertension. Medyo sir, mainit tapos maingay, pero dito sa loob mas maganda talaga. Cheryl, sa ngayon, maayos pa naman ang sitwasyon dito sa NAIA. Paalala lang muli sa mga kapatid nating babiyahe, huwag magdala ng matutulis na bagay gaya ng kutsilyo at gunting. Huwag na rin magdala ng maraming gamit para mas enjoy ang biyahe at bakasyon ngayong Pasko. Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel. Patay ang 3 sakay ng isang van matapos sararuhin ng kasalubong na truck na nawala ng preno sa Bukidnon. Ang 2 sa mga biktima tumilapon pa sa ilog sa tindi ng aksidente. Nasa frontline balitang yan si Laila Pangilinan. Nagmistulang nilukot na papel ang van na ito sa sitio Bulutano sa Barangay Lantay, Pangantukan, Bukidnon. Yan ay matapos itong salpukin ng truck ng tubo pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ang nakasalpok na truck tumaob naman sa kalsada. Ayon sa mga pulis, 3 ang pasahero ng van nang mangyari ang aksidente. Ang driver at misis niya binawian ang buhay matapos mahulog sa ilog nang mangyari ang aksidente. Patay rin ang 15 anyos nilang pamangkin matapos maipit sa van. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nagkasalubong sa pababang bahagi ng highway ang truck at van, pero nawala ng preno ang truck, kaya sumalpok at nakaladkad nito pababa ang sasakyan ng mga biktima. 60 meters na drag yung van, kaya yun ang dahilan na nabangga din sila sa concrete barrier ng tulay at tumilapon yung driver ng van at saka yung asawa ng van, nahulog sa tulay. Sa lakas ng banggaan, sugatan din ang driver ng nakabanggang truck.
Nakaligtas naman ang pahinante niya na tumalon agad nang malamang nawalan sila ng preno. Mahaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to properties. Naka-hospital arrest siya ngayon habang nagpapagaling sa Bukidnon Provincial Hospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Iginiit ng mga kongresista na hindi sila namumulitika sa inilabas nilang report na nagre-rekomendang kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong drug war. Para naman sa International Criminal Court o ICC, wala itong epekto sa sarili nilang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nanindigan mismo si Quad Committee Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na walang halong politika ang rekomendasyon nilang kasuhan ng crime against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan niyang kaalyadong nadadawit sa war on drugs. Una nang binatikos ni Senator Bato de la Rosa at Bongo ang report ng Quadcom na tinatarget lang daw sila. Kaalyado raw kasi sila ni Vice President Sara Duterte. Pero depensa ni Barbers, we only follow where the evidence leads us, no? Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. Bago pa nabuo ang Quadcom, nauna nang mag-imbestiga sa drug war ni Duterte ang International Criminal Court. Pero tingin ni Barbers, baka hindi rin magamit ng ICC ang report ng kanilang komite. I have really no idea if this will help, no, sa kanila. Tayo ay sumusunod lang dun sa polisiya na ibinigay ng ating Pangulo na tayo po ay hindi membro ng ICC. Paglilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang bearing o epekto sa investigasyon ng ICC ang anumang rekomendasyong lumabas sa Quadcom dahil hindi ito aktwal na korte. Hindi prosecutor ang Quadcom. Kaya dadaan pa yan sa DOJ ulit. Kailangang malinaw yon na kung sinong tumestigo sa Quadcom ay testigo rin sa isang eventual court trial. Ayon pa kay Conti, mas dapat daw abangan ang gagawin ng Department of Justice sa rekomendasyon ng Quadcom. Kung gumulong na kasi ang investigasyon ng DOJ, posibleng itigil ng ICC ang sarili nitong investigasyon dahil magiging senyales ito na gumagana ang judicial system sa bansa. Pero hindi basta-basta na, ay okay na tayo, alis na tayo guys. Magpapa-comment yan sa mga biktima kung ano ang pananaw nila. Pwede ding magpa-comment sa Philippine government. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Susunod. Lalaking ikakasal na sana patay sa pamamaril sa Ilocos Norte. At Nations girl group na BINI going international na sa kanilang 2025 World Tour. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kasal na nauwi sa pagluluksa nangyari sa Lawag, Ilocos Norte. Ang groom-to-be kasi patay sa pamamaril ilang oras bago ang kasal. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Kayla Makantan. Ang isa sanang masayang selebrasyon ng pag-iisang dibdib, nauwi sa pagluluksa. Ang groom-to-be kasi patay sa pamamaril ilang oras bago ang kanyang kasal. Nagkalat ang dugo sa harap ng convenience store nito sa Barangay 5 San Pedro, Lawag City. Isang insidente kasi ng pamamaril ang nangyari sa lugar alas 12:30 ng madaling araw ng December 18. Ang biktima, kinilalang si Andres Andy Dakiwak, 59 anyos. Sa isinagawang investigasyon, pumunta roon si Dakiwak kasamang live-in partner na si alias May na may bibilhin. Naiwan sa labas si Dakiwak at naupo sa nakaparada nilang motorsiklo. Maya-maya pa ay nilapitan ng dalawang lalaki si Dakiwak saka pinaulanan ng bala. Agad tumakas sa mga suspect. Itinakbo naman ng biktima sa provincial hospital pero idineklarang dead on arrival.
Na-recover ng mga pulis ang hinihinalang basyo ng kalibre 45 sa crime scene. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ni Andy. Lalo't nangyari ito ilang oras lang bago ang kanyang kasal. Galing pangaraw ang biktima sa isang party. Kaya ang hiling ng kanyang pamilya, mapanagot ang mga salarin. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Patuloy rin ang pagtubis ngayon sa mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa sports, pasok sa All-Star Game ng Korean Basketball League si Pinoy basketball player SJ Belangel. Nakasama dyan si Belangel matapos maka-14th place sa botohan ng fans at players kung sino ang gustong mapabilang sa game. 31 KBL players lang ang kasama sa listahan na yan. Ito ang unang beses na nakapasok sa listahan si Belangel sa 3 taon niya sa liga. Solid ang performance niya this season. Malaki ang naiambag niya para maiangat sa 3rd place ang team niyang Daegu Kogas Pegasus. Bukod kay Belangel, pasok din sa All-Star ang Phil-Am basketball player na si Ethan Albano. Na-eject sa laro sina Phil-Am Jazz guard Jordan Clarkson at Pistons forward Ron Holland II matapos silang mag-ambahan ng suntok sa court. 3rd quarter na ng laro nang mag-layup si Pistons center Paul Reed at mabangga si Clarkson. Hinabol naman siya ni Clarkson at tinulak. Doon na namagitan si Holland at nag-ambahan ng suntok ang dalawa. Agad namang umawat ang teammates nila at mga official. Natuloy pa rin naman ang game matapos ang ejection. Nagwagi ang Utah Jazz sa score na 126-119. Susunod, sa poll sa CCTV, napakaripas ng takbo ng mamaril ang may-ari ng bahay. Isa pang sa pool sa video, truck ng basura biglang sumabog. At Taylor Swift at Travis Kelce, engaged na nga ba? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video ang isang lalaking nagpanggap na guest para magnakaw sa hotel sa Cebu. Sa Cotabato naman, napatras ang isang magnanakaw dahil may baril pala ang residente ng nilooban niyang bahay. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa. Hindi naman umuulan pero nakapayong ang lalaking yan ng masapul sa CCTV sa Cotabato City. Tinatakpan pala ng lalaki ang kanyang muka dahil plano niyang pasukin ang isang bahay. Armado rin siya ng baril. Hindi na nakunan sa CCTV ang mga sumunod na nangyari. Pero maririnig ang isang residente na sinisita ang lalaking nagtangkang manloob. Oy, sino yan? Bakit nagpasok ka dyan? Maglabas ka dyan, may barilin kita. Nasundan ito ng putok ng baril. Alak ka! Nagpaputok na pala ng baril ang may-ari ng bahay pero hindi natamaan ng suspect. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaking tumatakbo sa likod ng bahay. Hindi na nadatnan ng mga responding pulis ang kawatan. Naiwan naman ng suspect ang dala niyang payong. Wala namang natangay sa bahay ng residente. Ayon sa uploader ng video na nakatira sa naturang bahay, may dalawa pa raw kasabwat ang kawatan ng silbing lookout pero nakatakas din sila. Gayunman, di na nagsampa ng kaso ang may-ari ng bahay. Sa Mandawi City, Cebu, sapul din sa CCTV ang lalaking ito na sinubukang buksan ang mga pintuan sa isang hotel. Di na nakunan sa video pero nakuha niya ang isang cellphone at relo ng isang guest. Aabot sa 50,000 pesos ang halaga ng mga natangay na gamit. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, nagpanggap muna na guest ang kawatan para makapasok sa hotel. Agad na tumakas ang suspect matapos ang insidente. Sa kulungan ang bagsak ng lalaking ito sa Cebu City,
matapos magnakaw ng tsokolate sa isang mall. Higit 2,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw na tsokolate. Umami ng sospek sa pagnanakaw. Sa pahayag niya sa mga pulis, nagawa raw ng sospek na magnakaw para may panregalo siya sa kanyang mga anak ngayong Pasko. Pero hindi kumbinsido dito ang mga pulis. Maraming beses na raw nilang nahuli ang sospek dahil sa pagnanakaw. Base sa ating record, modus na po nito nila na magnakaw doon sa mga department store tapos ibenta para yung pera ay magagamit sa kanilang pansariling interest. Di na nagpaunlak ng panayam ang suspect sa media. Nakakulong na siya ngayon sa Mabolo Police Station. Maharap siya sa kasong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, 5 araw na lang at mapapanood na sa mga sinehan ang MMFF entry na The Kingdom. At ngayon pong gabi ay naimbitahan ng News 5 sa red carpet premiere ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. At live mula po sa Araneta, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, kamusta na dyan? ABS, tayo nandito. Oh, eto na, Jervy. Guess what? Nandito na nga tayo, no? Talagang sa red carpet premiere ang pinakinaabangan na pelikula ngayong Metro Manila Film Festival, ang The Kingdom. And with me, na-ambush natin si Boss, our CEO and President and Chairman, of course, Manny V. Pangilinan. Balita ko po, meron kayong cameo. I was asked to, right? Oh, diba? So maybe for 2 seconds. Oh my gosh, I love it. But of course, we're so excited for The Kingdom because bukod po sa storya ng Reimagined Philippines, it's part of nation building na isa po sa mga goals nyo rin as a company. What do you want to say about that? I think I'm very curious as to what the movie will be about. Yeah, how we describe the Philippines without colonization. Yeah. Pero balita ko rin MVP, no? Umpisa pa lang ito sa mga malalaking proyekto ng MQuest Ventures at syempre ng MVP Group sa paggawa ng mga pelikulang Pilipino because we're going to global next year, tama ba? Hollywood? That's the plan and it's progressing quite well, yes. Yes. Thank you so much, MVP. You heard it first at abangan nyo kung sino yung bida tungkol doon. Pero kanina nga naganap nga yung red carpet, nakita na nga natin bukod kay Bossing MVP, yung ilang mga stars dumating na rin dito. Gaya na Marco Gumabaw, yung mga leading man sa totoong buhay ng mga bida na si Christine Reyes at ni Sue Ramirez. Nandito si Dominic Roque. Mamaya bibigyan pa kayo ng karagdagan detalye tungkol dyan. Pero syempre ang The Kingdom po showing na sa December 25. Float number 1 yan bukas sa Parade of Stars. Dito po sa na magaganap sa Maynila bukas. Syempre, abangan nyo 2 PM nandoon po sila. Pero mamaya-maya abangan na rin natin yung pagpasok ni Bossing Vic Soto at Piolo Pascual dito syempre sa Quezon City kung saan nagaganap ang The Kingdom Red Carpet Premiere Night. Eto na guys, abangan nyo pa yung mga karagdagan detalye tungkol dyan. Magbibigay pa ako ng update sa inyo pero may live stream din po tayo syempre sa TV5 pages at lahat ng Media Quest pages. Back to you guys, back to you, Jervy. MJ, excited na kaming makita ang iba pang between sa red carpet. Thank you, Boss MVP, and thank you, MJ Marfori. Susunod, ipinagbabawal na teknik. 10 pisong barya, ginagawang singsing at ibinebenta sa mga turista sa Siquijor. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral sa social media ang isang foreign content creator na nagpagawa ng singsing mula sa barya sa Siquijor. Pero ayon sa batas, bawal gawing singsing ang barya. Nasa Frontline balitang yan si Ria Fernandez. Ibinahagi ng isang dayuhang content creator ang kanyang travel experience sa Paliton Beach sa Siquijor. Isa sa highlight ng kanyang trip,
ay ang mga gumagawa ng singsing mula sa mga barya. Gamit ang kanyang 10 peso coin, nagpagawa siya ng singsing. Mga simpleng gamit lang ang kinailangan sa paggawa ng singsing, gaya ng martilyo, tsinelas at mga pyesa ng motor. Pinukpok ang barya para matanggal ang gitnang bahagi. Pagkatapos ay masinsinang aayusin ang forma ng natirang bahagi ng barya. Ang finished product na singsing, talaga namang maganda ang pagkakagawa. Ayon sa uploader, ipinagawa niya ang singsing sa halagang 1,500 pesos. Pero ang paggawa ng singsing mula sa barya, isang paglabag sa batas. Ayon sa Presidential Decree No. 247, hindi pinapayagan ng anumang pag-iba sa anyo, pagsunog o pagsira sa paper bills at barya. Maaaring pagmultahin ng 20,000 pesos at makulong ng hindi lalampas ng 5 taon ang mga lalabag. Ilang netizen din ang nagkomento na bawal ang ipinagawang singsing ng turista. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Itinanggi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na nag-loyalty check ang Pangulo sa mga sundalo sa anibersaryo at command conference ng AFP. Tiwala naman daw ang sandatahang lakas sa magiging desisyon ng Pangulo sa kanilang budget. Nasa frontline ng balitang niya, si Ria Fernandez. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Nagkaroon ng parada ang mga miyembro ng Philippine Army, Air Force at Navy sa Camp Aguinaldo. Binisita rin ni PBBM ang bagong AFP Museum at sinilip ang mga bagong gamit ng mga sundalo. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga sundalo para sa seguridad ng bayan. Nagbigay-pugay rin siya sa Medal of Valor awardee ngayong 2024 na si First Lieutenant Del June Evangelista. Nasawi siya sa pakikipagbakbakan sa Abu Sayyaf sa Basilan noong 2009. Pinapaalala ninyo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Bayan muna bago ang sarili. Tiniyak naman niya ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa AFP. The Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities. Ibinida naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga nagawa nila kabilang ang pagprotekta sa West Philippine Sea. Sinisiguro niyang mananatili silang tapat sa tungkulin sa bayan. We will accelerate the AFP modernization program, ensuring that our armed forces remain capable of safeguarding our nation amidst evolving geopolitical and environmental challenges. Bago ito, tinipon ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng AFP sa isang command conference. Pero ayon kay Browner, wala namang loyalty check. Ipinag-utos daw ni PBBM na bantayang maigi ang mga hamon sa cybersecurity. Hindi rin daw napag-usapan ng budget cut sa AFP o politika. Hindi nagkaroon ng loyalty check because the AFP is a professional organization. We try to keep ourselves out of that because we trust in the system. We trust the President with his powers. Pero sa powers. Pinaalalahanan din ni Browner ang mga sundalo na huwag makigulo sa politika. Yan ay sa gitna ng panawagan ng mga retiradong sundalo kay House Speaker Martin Romualdez na magbitiw sa pwesto dahil sa mga issue sa 2025 budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Naniniwala ang House Squad Committee na nilalakad na ni dating PCSO General Manager Royina Garma ang political asylum niya sa Amerika. Ayon kay Quadcom Chairman Robert Ace Barbers, may nagsabi na sa kanya na nag-apply nga ng asylum sa US si Garma. Nobyembre pa kasi naharang sa San Francisco, California si Garma dahil sa kanseladong visa. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya napapadeport pabalik sa bansa. Tingin ni Barbers, pinoproseso na ang asylum ni Garma. Si Garma ang isa sa mga unang nagkumpirmang may reward system noon sa war on drugs. I don't know if that is correct, no? But
mukhang hanggang ngayon kasi wala pa siya sa Pilipinas, so maaaring meron pang mga prosesong ginagawa doon sa kanya, no? And presently she's detained sa US Immigration. Umagos ang lahar sa isang ilog sa Sitio Barasan sa La Castellana, Negros Occidental. Nagsusupply ng tubig para sa irigasyon ang naturang ilog. Dahil sa lahar, isinara ang dam na konektado sa ilog. Sa ngayon, nag-iipon muna ng tubig mula sa ulan ang mga residente. Lumikas na ang mga residente pero napilitan silang iwan ang kanilang mga alagang hayop. Isang task force ang binuo ng lokal na pamahalaan para sa pagsagip sa mga hayop. Naunang nagbabala ang Office of Civil Defense sa banta ng lahar flow kasunod ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Hindi bababa sa 10 nasawisan na sunog na cafe bar sa Hanoi, Vietnam. Sinadya yan ng isang customer na nakaalitan ng staff ng bar. Narito ang Frontline News Abroad. Con nhiều không? Con người không? 10 người á! Naglalagablab na apoy ang bumungad sa isang cafe bar sa Hanoi, Vietnam. Nagmamadaling rumisponde dyan ang mga bumbero, lalo't may mga empleyado at customer daw na natrap sa loob. Sa lakas ng apoy, sinakop niyan ang bangketa. Halos 1 oras ang itinagal ng sunog. Dito nasagip ang isang lalaki. Bukod sa kanya, 6 pa ang nailigtas. Hindi bababa sa 11 ang namatay. Lumalabas sa investigasyon na sinasadyang sunugin ang cafe bar. Ang suspect, ang 54 years old na lalaking nakaalitan ng isang staff sa hindi pa malinaw na dahilan. Dahil dyan, binuhusan daw ng suspect ng gasolina ang first floor ng cafe sa kahinarangan ang entrada nito para hindi makalabas ang nasa loob. Ayon sa mga pulis, dati nang nakakulong ang lalaki dahil sa mga kasong robbery. Nakakulong na ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sa pool sa CCTV, ang may-ari ng bahay na nanlaban sa mga magnanakaw sa Malaysia. Pati ang kanyang mga kapitbahay to the rescue. Yan ang Frontline News Abroad. Kuha sa CCTV ang pagbukas ng gate ng bahay na yan sa Malaysia. Papasok naman sa garahe ang isang kotse. Aakalain mong kotse yan ng may-ari ng bahay. Pero isang lalaki sa gilid na may hawak na machete ang makikitang sumisenyas. Ang lalaki at driver ng sasakyan, mga magnanakaw pala. Hindi nakita sa video pero nilooban nila ang bahay. Ang sumunod na eksena, nakabukas na mga pinto ng kotse at isang lalaki ang pumasok sa gate. Siya na pala ang may-ari ng bahay. Kumaripas naman ng takbo ang isa sa mga magnanakaw at pinaandar ang kotse. Pero pinigilan siya ng may-ari at sinubukan pang sirain ang pinto ng kotse. Isa pang residente ang tumulong para pigilan ang mga magnanakaw. Nakipagbuno sila ng ilang segundo pero inabante na magnanakaw ang kotse at nabangga ang isang motor. Pinaghahampas na ng mga residente ang mga salamin ng kotse pero hindi nagpatinag ang mga magnanakaw at mabilis na tumakas sakay ng kotse. Ayon sa may-ari ng bahay, napauwi siya nang makita sa surveillance camera na nilooban ang kanyang bahay kung nasaan ang kanyang anak at kasambahay. Hindi malinaw kung may natangay ba ang mga magnanakaw pero tinutugis na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, bongga at well-attended talaga ang red carpet premiere ng The Kingdom. Kahit nga po ang chairman ng TV5 na si Sir Manny V. Pangilinan, abay present din. At live pa rin sa Araneta, MJ Marfori, kamusta na? Sino-sino mga stars ang nandyan na? Ilang minutes? Hatay ko sis. Ito na, Jervy. O, diba? Ongoing yung red carpet. At nakikita mo sa akin, likuran, yung mga cast, isa-isa lang ang pumapasok. At dahil dyan, At dahil dyan, hahatakin ko si Sue, live lang tayo sa TV5. O, nandito na ang tunay na nagwawagi ng taon
si Sue Ramirez. Yes, hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Sorry naman, talagang hinatak na kita from the red carpet, pero excited. Sobrang excited na kami lahat mapanood ng The Kingdom. Sana po ay mapanood nyo rin po. Sana supportahan nyo po itong More than yung Reimagined Philippines, yung family drama rin, ano? Yes, opo, hindi lang po tutungkol sa, actually, hindi talaga namin tinatry na gawing political yung movie na to. It's more of a story of a family na kakaiba lang talaga yung kwento. Pero eto na, Sue, tapatin na kita, nandito si Dominic. Ito siya! Correct! Gano'ng kahaba hair mo ngayon? Sobrang happy ko na pumunta siya tonight. Andiyan na si Papa P. But I'm so grateful. Thank you, Dom, for coming. Oh my gosh, pinasalamatan mo pa, ano? But Merry Christmas sa'yo. At after nito, syempre, Merry Christmas. magpapapapi rin tayo. Thank you so much, Sue. O, di ba live na? Papa P! Nakikita live! Oh, live tayo ngayon. Oh my God, Papa P. Ang bango niya, guys. Pero syempre, sobrang excited tayo para kay Sulo, ang ating tinatwa dito sa The Kingdom. At si Bossing Vic Soto. Thank you so much for gracing us. Bossing, gaano kayo ka-excited na makita nila ang kaharian ng kalayaan? Ano yun? Ang dami kasing tao, but everyone is just so excited and pumped. Wow, Gen Z, so pumped na makita nga ang storya na bukod sa syempre Reimagined Philippines, yung family drama na matutunghayan natin. Gaano kayo nakaka-relate dito bilang ama? Bilang ama, sobrang relate kami ni Piolo. Dahil kanya-kanyang problema ng mga anak. Tapos how to handle kung ano man yung problemang yun. Kung paano aayusin yung pamilya. So, parang ganun din sa tunay na buhay. I'm sure maraming padre de pamilya makaka-relate. Papa P, ito na nga po, no? Siyempre, ano yung mensahe sa pelikula that really got you, that you want to throw into the audience when they see this sa 25th? This is the kind of government that we would have had if we were not colonized. So, ito yung what if ng buhay natin. So, kailangan mapanood ng bawat Pilipino ang pelikulang ito. Napapanahon. We can't wait to see it, and it's like a family affair ngayong gabi na ito. Parang reunion, nandito si Inigo, nandito si Napoleng, nandito ang buong Soto clan. Si Kyle, of course, our kapamilyas are also here. Please invite everyone. Napapil din nila to. Hello, everyone. Hi, everyone. We'd like to invite everyone. Ito po ang pamaskong handog namin ni Piolo at the rest of the cast from the Kingdom. Yes. Let's have a happy Christmas, a meaningful Christmas. Yes. God bless you all. Enjoy the film. Thank you so much. Thank you po. Thanks, Bossing. Ayan. At eto na, sorry, muna yung latest mula rito, no, sa ating live red carpet ng The Kingdom dito sa Quezon City. Back to you guys sa studio. MJ, napakaswerte mo naman at na-interview mo si Papa P at Bossing Vic Soto. Excited na kaming mapanood ang The Kingdom. Thank you very much. Eto na nga, napakapit na naman sa kanilang mga upuan ang avid viewers ng Batang Quiapo. Dahil po sa mainit na eksena, ninatanggol at rigor sa lamay ni Noy. Ano? Sabakin mo ako! Sabakin mo ako! Kuya! Demonyo ka! Dapat hindi lang ikaw nakita! Sa eksena pong yan, nagkasumbatan ang mga character ni Coco Martin at John Estrada. Pero napikon si Rigor ng tila pagtulungan siya ni Tanggol at Santino. At ayun nga, nasuntok ng universally hated na si Rigor ang dalawa. Sa episode na yan, magkasabay na namatay ang characters ni Lou Veloso at Mercedes Cabral. Shock tuloy ang fans kung bakit maraming character ang nawawala, lalo't magpapasko na. Pero paliwanag po ng teleserye King, bahagi raw talaga ito ng storyline ng serye. Eto pa nga, the Taylor-Travis ship is fast sailing. Nataranta kasi ang followers ni Taylor Swift at Travis Kelce dahil sa suot na singsing ni Tay-Tay during the Eras Tour wrapped-up party. Reportedly, si Travis mismo ang nagpa-party to celebrate Taylor's successful concert. Pero napansin ng isang netizen na parang bliner ang kamay ng singer. Na-trigger tuloy ang buzzer ng Swifties kung engaged na raw ba ang dalawa. Pero ayon sa ilang close friends ng couple, wala pa naman daw sa engagement stage sina Taylor at Travis.
Mga kapatid, nasa ikatlong linggo na po tayo ngayon ng Advent season o panahon ng Adbyento. Ano nga ba ito at ano ang kahalagahan nito sa simbahang Katoliko? Sinasabi ngang ang Adbyento ay tungkol sa paghihintay at paghahanda para sa Pasko. Ang Adbyento nga po ay hango sa Latin word na Adventus na ang ibig sabihin ay pagdating. Kumbaga, ito ang Christmas countdown ng simbahan. Ngayong taon, ang Advent Week ay nag-umpisa nitong first Sunday of the month at ang huling linggo naman ay sa December 22. Ang simbolismo naman ito ay ang Advent wreath na may 4 na kandila, 3 ang kulay purple at ang isa po ay kulay pink. Bawat kandila na sinisindihan kada linggo ay may kanya-kanya pong meaning. Ang unang kandila ay sumisimbolo sa hope o pag-asa. Tinatawag din po itong prophecy candle. Ang ikalawa naman ay peace o Bethlehem candle. Pangatlo naman ay joy o shepherd's candle. At ang panghuli ay love o angel's candle. Ang 4 na kandilang yan ay sumisimbolo naman kay Kristo na liwanag ng buong sanlibutan. Sinisimbolo naman ng bilog na wreath ang Diyos na walang simula at katapusan. Bukod po sa mga handa at regalo, huwag po sana natin kalimutang i-celebrate rin tuwing Pasko ang kapanganakan ni Jesucristo. May we all have a meaningful Christmas every year. At gaya nga po ng lagi naming sinasabi, ang anumang dagdag na K-alaman ay maituturing din pong K-yamanan. K-okay. Naghatid ng pamasko ang Alagang Kapatid Foundation sa 600 residenteng nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Nakatanggap sila ng Noche Buena packs at kitchen starter kits gaya ng plato, pichel at water jugs. Nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan noon pang November 24. Dahil sa natanggap na tulong, kahit paano raw, makakapag-celebrate pa rin daw sila ng Pasko kahit na nasa evacuation center. Ito na ang ikatlong pagkakataong nagpaabot ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga taga-Isla Puting Bato. Para nga pang-umpisa nila dahil nga nawala ang lahat ng kanilang mga gamit noong sila'y masunugan. So again, ito ay patuloy pa rin ng ating paghahatid ng saya ngayong Pasko para sa ating mga kapatid. Naka-comeback win ang Converge Fiber Xers sa laban nila sa Phoenix Fuel Masters sa PBA Commissioner's Cup. Binura ng Converge ang 18 puntos na lamang ng Phoenix sa first quarter para makuha ang 116-105 na panalo. Balanseng opensa at depensa naging puhunan ng Fiber Xers para makuha ang panalo. Tig-21 puntos ang ni-score nina Jordan Heading at Import Chic Diallo para sa Converge. 4 pang manlalaro ng koponan na nakascore ng di bababa sa 11 puntos. May 4 wins at 2 losses na ang Converge. Ang Phoenix naman bumagsak sa 1 win at 5 losses. Nakakadalawang magkasunod na panalo naman ang TNT Tropang Giga matapos namang pabagsakin ng Blackwater Bossing 109-93. Nagbalik na para sa koponan si Jason Castro matapos mawala sa unang 3 laro dahil sa injury. Nanguna para sa koponan si Import Ronde Hollis Jefferson matapos magtala ng 22 puntos at 9 na rebounds. 16 puntos naman ang ni-score ni Castro sa kanyang pagbabalik. Umangat sa 2 wins at 2 losses ang record ng TNT habang naka-isang panalo pa lang sa 5 laro ang Bossy. Samantala may panibagong milestone uli si Pinay racer Bianca Bustamante. Sa kanyang social media account, inanunsyo ni Bianca na kakarera na siya para sa Elite Motorsport na GB3 Championship sa susunod na taon. Major upgrade daw ito mula sa kasalukuyan niyang sinasalihan na Formula 4 Racing. Nakapag-test drive na raw si Bianca ng sasakyan sa bago niyang team. Excited at motivated na rin daw siya sa susunod na racing season. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, 2024 is indeed Beanie's year. Bukod po sa pag-conquer sa concert scene, kabi-kabilang pagkilala rin, both local and international, ang tinanggap ng Nations Girl Group.
And 2025 may just be another big year dahil confirmed na ang Beaniverse World Tour. Ang kick-off nga niyan ay on February sa Philippine Arena. Ang ilan sa key cities na kasama po sa World Tour ay Singapore, Dubai, London at syempre sa Estados Unidos. Sa December 27, umpisa na ng ticket selling for Beanie Global members. At sa December 28 naman ang general public sale. Eto pa nga, after almost 3 years, magbabalik ang global renowned K-pop group na GOT7. Sa official Facebook page ng GOT7, ni-reveal ang kanilang concept group photo. Very emo at very vampire-ish ang peg nito. Ang caption niyan, ang mismong comeback date nila na January 20, 2025. Kaya agase, 1 month to go na lang ang hintayan. Hintayan gaming para kina JB, Mark, Jackson, Jin Young, Young J, Bam Bam at Yugyong. At yan nga po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Friday. Ako po si Jervy Wrightson. Hindi mo binasa ng buo. Pero eto, dito tayo. Pangarap ng maraming bata na makita at makausap si Santa Claus tuwing Pasko. Kaya naman, alam niyo po sa Amerika, abay isang AI Santa ang ginawa na pwedeng, makachikahan. Nilikha rin yan para makatulong sa isang fundraising sa mga taong may diabetes. Panoorin natin yan sa Frontline Report ni Ria Fernandez. How is Mrs. Claus? Mrs. Claus is doing great. Just like everyone, she's very excited that Christmas is getting closer every day. Santa Claus, how many reindeer do you have? Oh, I have so many I couldn't even count. But you know, I have the famous Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, and of course, Rudolph. Ilan lang yan sa mga nakakaaliw na tanong ng mga bata kay Santa Claus. Kahit pa sa North Pole, posible na siyang makakwentuhan ngayon through Ask Santa. Ang conversational video technology ng Storyfile gamit ang artificial intelligence o AI. I've got the world's most advanced sleigh. It's called... May pasilip pa nga si Santa sa high-tech niyang sleigh. Ang Ask Santa ay isang safe platform na dinevelop ng Storyfile noong COVID pandemic. At ngayong taon, ibinigay nila ito sa Breakthrough T1D para masuportahan ng non-profit organization sa kanilang advocacy at research tungkol sa type 1 diabetes. Bawat user ng Ask Santa katumbas ng $5 o halos 300 pesos na donasyon sa Breakthrough T1D. Ang type 1 diabetes ay isang uri ng autoimmune condition. At karamihan sa mga bagong kaso ay 18 anyos pababa. Isa na riyan ang 12 anyos na batang ito. Santa Claus, am I on the naughty or nice list? And it's written in ancient Elven. You wouldn't be able to read it, but I know what your name is. And I'm very proud of you to be on the nice list. Maliban sa insulin para makontrol ang blood sugar levels ng isang pasyente, wala pang nadidiskubreng gamot para sa type 1 diabetes. Kaya patuloy ang Breakthrough T1D sa pagsasaliksik ng posibleng gamot. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. For a good cause. Pero ang sarap marinig from Santa kung naging naughty or nice ka, diba? Tapos yung tono ng boses. Have you been good? Good, syempre. Naughty or always. nice? Ha? Nice. Always. Nice, always. Tingnan nyo naman, nice na nice. Ikaw? Super nice. Thank you, Santa. Kala ko may konting pagka-naughty eh. No. Ikaw ba, Miss Cheryl? I always behave. Nice yan. Oo, nice. Nice. Ayan. O mga kapatid. 5 days na lang, Pasko na! At yan po ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Dapat kasama ka namin gumaganon. Ganun ba? Ayun. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Sapa! Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.